Si Peter Haynes, yun yung bagong lead counsel ni Pangulong Duterte. Matagal na yan na-recommend ni Spokesari sa camp ni PRRD, even 2019 pa, di ba? Yun may mga hurong-hurong kasuhan na si PRRD. So, alam naman yan ng family na itong si Peter Haynes ay talagang kilala bilang isa sa mga magaling na abogado sa larangan ng International Criminal Court. Kaya pinalitan si Kaufman, wala naman siya nagawa talaga. Sabi ko nga dahil siguro busy si Inday Sara at kanyang mga kapatid, nagkaroon sila ng delegation. Kaya ang pumili, naging part ng pagpili ng abogado na bagong abogado dahil bagong lead counsel ni Pangulong Duterte ay si Miss Hanilet Abancena at saka si Kitty. So syempre bago sila ng desisyon sa ganyan, nag-uusap-usap yang mga yan. Ganun pa man, sa kabila ng pangkukutsa ng mga Team Alputera sa mag-ina, kay Kitty at saka kay Hanilet at sa pag-away-away natin, at the end of the day, panalo pa rin. Okay? Well, actually, hindi pa tayo nananalo eh. Panalo pa rin yung katotohanan. Vindicated pa rin ang aming sentimiento kasama yung Team Alindog. Si Peter Haynes, yun yung bagong lead counsel ni Pangulong Duterte, which is napag-usapan namin yan ni Spokesari, kaya lang pinigilan lang niya yung bibig niya. Pinigilan ko rin yung ngangabels ko kasi ayaw naman namin manguna sa family, di ba? Ayaw naman namin manguna sa pamilya na alam namin. Bago ba nila kidnapin si Senator Bato, sabi ni Spokesari sa akin, yung abogado ni PRRD, si Peter Haynes. At saka matagal na yan na-recommend ni Spokesari sa camp ni PRRD, even 2019 pa, di ba? Yung may mga hurong-hurong na bala na kikidnapin nga, ay kasuhan nga si PRRD. So, alam naman yan ng family. Siyempre, ako na masunurin, sumusunod ako kay Spokesari na ayoko naman magbida-bidahan, di ba? So, sinasabi niya nga na itong si Peter Haynes ay talagang kilala bilang isa sa mga magaling na abogado sa larangan ng International Criminal Court. Yun ang sinasabi niya. At meron siyang 25 years na experiensya sa Hague. Sabi dito, he's one of the very practitioners to have led cases before the International Criminal Court Tribunal for the former Yugoslavia, where he appeared for the defense of General Vinko Pandorovic in the relation of the Srebrenica massacre, okay? The ICC and the Special Tribunal. So, isa siyang magaling talaga na abogado, okay? At according dito, sa ICC ay bilang international lawyer nga na magaling ay naging abogado siya ni Jean-Pierre Bemba, dating Minister ng Defense at Senator ng Democratic Republic of Congo, at naging tanyag, naging sikat matapos niyang makuha ang pag-absuelto sa kaso ni Bemba. So, dito, in 2024, he was appointed by the court to represent the interests of Joseph Carlos. Hindi natin babasahin lahat yung tungkol sa kagalingan niya. But, sa madaling sabi, magaling nga ito. Siyempre, recommend ba naman ito ni Harry Roque kung hindi magaling itong si Peter Haynes. Ngayong araw, kaya natin mag-usapan ay ang lead counsel ni PRRD, yung bagong lead counsel niya, ay kaagad-agad na gumawa ng hakbang, kumbaga, at nag-file siya, mga kababayan, para i-open uli yung issue patungkol sa health status ni PRRD. Ang sabi dito, so nag-submit siya, nito lang, May 15. Ito, ang sabi dito ay, Haynes from the 30 top to be filed his first submission on the case on May 15 ahead of the first status conference set by the trial chamber 3 later this month. So, kumbaga, inunahan niya na, nag-file na siya, mga kababayan, ng 14-page observation, according to sa report, na kung saan sinasabi niya dito na kailangan repasuhin uli yung health status ni PRRD. Sabi dito, in particular, the defense position is that a commencement is contingent upon a determination by the trial chamber of PRRD's first to stand trial, okay? Or further elaborated below, the defense will request that this issue is revisited by the trial chamber. So, pinare-revisit niya, tinitignan, at according to Peter Haynes, ay kailangan suriin yung mental status, physical, everything ni PRRD, kasi nga sa age siya na 81 na siya,
at, dapat i-consider 'yoon at, magkaroon siya ng interim release. So, although 'di ba naging issue 'yan ni Kaufman, pero ang sinasabi niya ng ICC ay chineck up naman nila si PRRD at he's fit on trial, da. Pero this time, ang sinasabi ng new counsel niya, PRRD, ay na kailangan ay ma-check ng independent doctors. Titignan yung kanyang cognitive, okay, status, kung okay ba siya. Kumbaga kung normal pa, kung may impairment, kung yung memory niya, yung concentration, reasoning, kumbaga nasa normal, kumbaga at 81, kumbaga sharp pa rin. Well, sharp talaga si PRRD. Kaya lang, hindi natin alam dahil dapat talagang independent ang mag-check up sa kanya, hindi lang yung doktor dyan sa ICC. So, yun ang pinapanukala ngayon. Yan ang sinubmit ni Peter Haynes na kung saan sana ipagdasal natin na ma-approve, na makita na si PRRD hindi na siya fit to stand trial because of old age, 'di ba? At bigyan siya ng human consideration, humanitarian consideration, which is nga itong ICC, pero hindi nila pina-practice. Hindi nila ina-apply yung sinasabi nilang human rights consideration. They're against, against a human war crimes, 'di ba? Yung against paggugurgur ng tawag dito, paggugurgur daw ng mga katulad yan, pagbibintang kay PRRD at pag-aabuso sa mga human rights. Yan yung bago ngayon, okay? Nakakaabangan natin na ako I'm praying na sana nga, dahil magaling naman itong abogadong ito, sana talagang makita din at magaling din siguro yung mga doktor na susuri kay PRRD, sana makita din nila na dapat mabigyan nila ng interim release ang PRRD. Ang punot dulo ng lahat ng ito, syempre, ang Bangag administration na kung saan ay talaga namang, pinakidnap ang PRRD. Ngayon, si Bato gusto nila ipakidnap. Alam nyo naman na pinipersonal din ni Kaufman si Hanelet, di ba? May mga sinabi sa dyan tungkol doon sa visiting ni Hanelet. But nire-review na natin yung mga pangyayari. So ngayon, dahil nga binanggit na rin, mismo si Kaufman actually ang nagchuchu, dapat nga hindi siya nagsasalita ng gano'n, eh. No, si may role si Hanelet at saka si Kitty, dapat hinayaan niya yung family ang magsalita, 'di ba? Kaso lang bitter si Kaufman. Ako, I'm looking forward, mga palangga, na itong bagong abogado ni PRRD ay talagang magkaroon, kasi magaling nga, eh. Manalo yung kanyang bagong submission ngayon na kailangan i-revisit ang mental status ni PRRD, at 81 na sana mabigyan siya ng, ng interim release. Okay? Dahil ako nakikita, I mean, hindi ko nakikita, assessment ko lang kay PRRD, yung huling nakita natin siya, na dinala siya at yung huling appearance niya na, although he's smart cookie, he's smart enough, di ba? Pero syempre, kahit gaano ka kasmarte, kung ikaw ay, ang old age, nakakaapekto talaga sa ating mental, ako nga, nakakaapekto, minsan nakakalimot tayo, di ba?